Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, nandito na naman kaming muli para sa isang makabuluhang talakayan na tiyak na makakatulong sa inyong pagkatuto. Ako si Diana De Leon at kasama ko ang aking kapwa tagapagsalita na si Mabel Olvida. At sa araw na ito po, kami ay may kasamang panauhing pandangal, walang iba kundi si Binibining Gabarda ulit na magbabahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa ating magiging paksa ngayong araw. Ayan po. At ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagsulat ng katitikan ng pulong. Isang mahalagang kasanayan sa akademikong pagsulat na dapat matutuhan ng bawat mag-aaral. Kaya manatili lamang kayo at makinig sa ating talakayan. Binibining Olvida. Ayan, magandang araw muli sa atin mga ka-ALS. Siyempre, magandang araw din sa ating pandangal na panauhin na si Binibining Gabarda. Magandang araw po, ma'am. And ngayon, tayo muli ay mayroong bagong tutuklasin na panibagong kaalaman na patungkol ito sa pagsulat ng isang katitikan ng pulong. At ngayon po, ma'am, para po sa paunang katanungan po, siyempre, ano po kaya yung ibig sabihin po ng katitikan ng pulong at bakit po kaya na mahalagang matutunan po ng mga mag-aaral ang pagsulat po ng ganitong uri ng sulatin? Okay, ang katitikan ng pulong ay may kaugnayan yan dun sa nakaraang napag-usapan natin sa agenda. Ano po, no? So sa madaling salita, ang katitikan ng pulong ay isang ulat, no, at isang dokumento na kung saan ito yung kumbaga sa English, ito ay tinatawag na minutes of the meeting, no? So, isinusulat doon yung mga buong pangyayari sa isang pulong para maging silbing gabay, no? At record sa mga susunod na gawain o kaya naman may susunod na pagpupulong. So, kung may meeting ang isang grupo o ang isang tao, no, maaaring yung kalihim o yung tinatawag nating sekretarya ang gagawa o susulat nito, no? Kung ano yung mga mahalagang napag-usapan during that time. At isinusulat iyon, no? Syempre sa kasalukuyang nagaganap na pagpupulong. Okay? And then ano nga kanina yung isa pang tanong, bakit siya mahalaga? Yung ano po, ma'am, bakit po kaya na napakahalaga po na malaman po ng isang, lalo na po mga mag-aaral, kung gaano po kahalaga na ba't po kailangan isulat yung isang ganitong uri ng sulatin? No. So, sabi ko nga kanina, 'di ba, yung katitikan ng pulong ay isang tala. Okay? Ibig sabihin, ito yung mga nailista, no, na kung saan maaari nating balikan, na itatala kasi doon yung mga mahalagang impormasyon, no, na maaari nating balikan, nagsisilbing gabay sa mga susunod na gawain. Kung may susunod pang mapag-uusapan o meeting, makikita natin doon na napagdesisyonan na, napag-usapan na ba, no? And then nagbibigay syempre ito ng mas malinaw na record. Kumbaga, no, kung may hindi pa napagkakaunawaan o may nalimutan pa, pwede natin itong balikan sa pagitan ng katitikan ng pulong. At syempre, ito yung magiging patunay, no, sa mga desisyon na kung saan ito yung magsisilbing ebidensya, no, na ang desisyon na ito ay napagkasundaan na ng mga dumalo, lalong-lalo na doon sa pulong. At ang pinakamahalaga ay ang katitikan ng pulong ay tumutulong po yan, no, sa maayos na komunikasyon. So mababasa ito ng mga taong hindi nakadalo, no, doon sa meeting na yan or sa pulong na yan para malaman kung ano nga ba yung napag-usapan. Ayan, sino po kaya ang responsable po sa pagsulat ng katitikan ng pulong? Okay, so magandang katanungan. No, ang responsable sa pagsulat ng katitikan ng pulong, syempre, ating kalihim o yung secretary. No, ito yung pangunahing responsable sa paggawa ng katitikan ng pulong na kung saan ay siya yung may tungkulin na magtala ng mga mahalagang tali, mga papetsa man yan, mga taong nabanggit, lugar, at syempre yung listahan ng mga dumalo. No, sinusulat niya din yung mga paksang tinatalakay, ano ba yung napag-usapan, yung mga desisyon na napagkasunduan. At syempre, binibigay ito at ipinapabasa sa mga susunod na pagpupulong pa para ipaalala, no, o mapagpatibay na ang mga miyembro na ito ay dumalo sa pulong na iyon at syempre yung mga napag-usapan din ng araw na iyon. Sa madaling salita, yung kalihim po talaga, no? Or kung hindi man siya formal o informal man yan, no, maaaring kung sino yung mga ninanais nung tagapanguna doon sa pagpupulong, sininais niyang magsulat ng katitikan ng pulong. Ayun, ma'am. Para naman po sa susunod na katanungan, gaya nga po na sabi niyo po kanina, di ba, na ang kalihim po talaga yung yung responsible
sa pagsulat po ng ganitong sulatin? At syempre po, sa isang kalihim po, ano po kaya yung dapat nilang ihanda o ano po dapat yung kanilang unang gawin sa pagsulat po ng ganitong uri po ng sulatin? Okay, so ano ba yung dapat ihanda? So syempre, ang dapat ihanda ng isang kalihim o yung parang nabigyan no ng isang gawain ng pagsulat ng katitikan. Una, kailangan ihanda yung agenda. No, so magkakatugma yan, magkakakonek yan. Kasi ito yung listahan ng mga paksa na pag-uusapan. Then syempre yung attendance din, kailangan din yan. Ito yung talaan o listahan ng mga dumalo, sino-sino yung mga present at absent. Syempre yung mga notebook, ayan, ballpen, kung may format man o template man yung katitikan ng pulong, maaari niya ring dalhin. At syempre, dala niya rin din dapat yung nakaraang katitikan ng pulong para makita doon kung tapos na, kung napag-usapan na, napagdesisyonan niya. No? Or kung kinakailangan, maaaring i-record, no? Gumamit ng mga gadgets para pwedeng gamitin para tiyak na tama yung mga impormasyon na maisusulat. Yun mo. Ayan po, dahil nabanggit nyo na rin naman po yung mga kailangan sa pagsulat ng katitikan ng pulong. Ano po kaya yung maipapayo nyo sa mga mag-aaral para maging mahusay po sila sa pagsulat ng ganitong sulatin po? Okay, so para maging actually hindi naman to para kailangan mahusay ka no. Ang pinaka bottom line lang talaga dito is kailangan handa ka. No, kailangan alam mo, naka-focus ka sa kung ano yung mapag-uusapan. Kailangan may focus ka na makikinig kasi kailangan talaga na makinig ng mabuti para maitala mo yung mga mahalagang maging maingat din sa paglilista. Ganyan, isulat mo lang yung mga mahalagang impormasyon at iwasan yung mga hindi na dapat kailangan pang ilista. No, at syempre, kung ikaw yung tagagawa o tagasulat ng katitikan ng pulong, gumamit ka lang ng mga malinaw at maayos na wika. No, yung madaling maintindihan, madaling basahin, no? At syempre kailangan organize yung pagkakasulat. Kung katulad ng mga petsa, ng mga oras, kung nabanggit man yung mga yon, agenda, yung mga napagkasunduan, then suriin mo lahat ng mga naisulat mo o mga naitala mong impormasyon. At syempre, ang pinaka number 1 dyan is kailangan maging responsible tayo at organisado. Pinapanatili dapat natin yung maayos na tala, no, para mas madaling mabalikan kapag kinakailangan. Kasi napaka-basic lang naman yan no. Parang hindi mo na para isipin paano ba maging mahusay, paano ba maging perfect no, na tagasulat ng katitikan ng pulong. Yun lamang. Ayun, maraming salamat po talaga Binibining Gabarda sa mga impormasyon po patungkol po sa pagsulat ng isang ganitong sulatin na sa ang katitikan ng pulong. Dito po nakita po talaga natin na talagang madali lang po talaga isulat pero kailangan sa pagsulat po talaga ng ganitong sulatin ay kailangan organisado ang pagsulat at talagang kailangan po talaga pag nandun ka sa pagpupulong is dapat nakikinig po talaga kasi hindi po talaga natin to masusulat na maayos kung hindi po tayo nakikinig dun sa nagsasalita, di ba po? Oo, mag-audio kasi yan yung pagiging focus mo at saka yung pagkahusayan mo sa pagsulat. Oo. Ayan, at ngayon natapos na ang ating isang usapin muli ngayong araw na ito. At syempre, maraming salamat po kay Binibining Gabarda sa pagbabahagi ng inyong kaalaman. At salamat din sa lahat na nakinig sa aming Sikhay Tinig Podcast. Nawa ay mas malinaw sa inyo ang kahulugan, kahalagahan na tamang paraan ng pagsulat ng katitikan ng pulong. Tandaan, ang katitikan ay hindi lamang simpleng tala, kundi isang mahalagang dokumentong nagsisilbing gabay at sanggunian. Muli, ako si Binibining Mabel Albida, kasama syempre ang aking ka-co-host, ang aking ka-partner na si Diana De Leon. Ayan. Kaya maraming salamat po hanggang sa muling talakayan mga ka-ALS. Paalam po. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you po.